I am Gladine R. Martinez, your MC for today's Learning Action Cell online session on writing and utilizing research in teaching and learning. So now, let me introduce Mr. Ezekiel A. Banire, a dedicated public servant and respected teacher tree at Mayo Crossing Elementary School. Mr. Ezekiel holds a Bachelor of Elementary Education and a Master of Arts in Education, major in Educational Management. Currently pursuing a Doctor of Philosophy in Curriculum and Instruction. His commitment to education is unwavering. Mr. Ezekiel's remarkable contributions to education have been recognized with prestigious awards, including the third Luminary Excellence in Education and Awards, Outstanding Researcher, and the Dangal ng Lahi Award for being the Philippines Exceptional Young Educator and Outstanding Researcher of the Year in 2023. He has also received accolades such as the Gawad Lucena Henyo for Outstanding Researcher, demonstrating his dedication to research excellence. His achievements extend internationally, as seen in his recognition at the third InstaBright International Research Conference and Presentation, where he was honored as the best paper presenter, and let us all welcome Mr. Ezekiel A. Manire as our esteemed resource speaker. As we look forward to learning from his expertise and experience. Ayun po, hello po sir, welcome po sa LAC session po tayo ito. Hello po ma'am, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon din po. Muli po ay magandang hapon po sa inyong lahat. No? Una po ay pasasalamat sa inyong school head kay Dr. Owestar sa invitation to share some of the insights when it comes to research methods in statistical analysis. No? Baka po kayo ay magtaka, ako po ay hindi po mathematician or anything. Di ko rin po alam kung ba't ako natuto ng statistical analysis pagdating sa research writing kasi nakagraduate po ako ng elementary na hanggang table of 6 lang ang aking kabisado. Di ko rin po alam kung bakit na ako marunong ngayon yan. Pero sa manual po hindi ako marunong kumamanualin. Kaya baka sabihin niyo po magaling ako hindi po ako magaling sa hindi po ako maaasahan dyan. Okay. So this will be my topic, no? The research method in statistical analysis, bridging theory and practice. Napakaraming misconception when it comes to research method, no? Lalo na sa research writing itself. At yun sana yung maganda nating i-correct as an educator, lalo na sa ating mga teacher. Kasi kailangan natin to sa ating professional development. Hindi siya pwedeng basta alam lang natin yung konsepto. But we should learn how are we going to apply this in our practice or in our daily practice as a teacher. No, kasi yun ang importante. Kasi yun nga, tinatawag nga tayong teacher, tapos researcher din. Kaya teacher-researcher dapat ang tawag sa atin. So hindi dapat tayo nandun lang sa four corners ng classroom. No? Yun yung mga binibigay ko lagi sa aking mga kasamahan when they are asking for some advice when it comes to research writing. No? Sabi, yung iba gusto nilang they want to get promoted but wala namang ginagawa, no? Kasi yung mga blessing natin, mga kasama, hindi siya dadating without effort. Kailangan meron tayong effort na ipinapractice or ginagawa sa ating sarili. And kung may promotion na paparating, edi good yun para sa atin. Kung hindi naman, hintay lang ng hintay. Okay? So, for the objectives, we will be having these three objectives. First is to understand the difference between the quantitative and the qualitative research designs. Second is to identify the proper statistical treatment for different research designs. And last is apply theoretical knowledge through practical exercises. Now, later on, you will be having
you will be having a collaborative workshop. We will be having a collaborative workshop in which you will be grouped into 4 and you will work on a specific topic and research question that I have given, no? And then you will choose, or you will determine what will be the research design and what is statistical analysis that you can use for that scenario or for that research questions. Okay? So, this is a big challenge for me nung sinabi sa akin ni Doc Jen because the research method is or cannot be taught in 1.5 hour or 1 hour. Napaka-imposible nito kung i-discuss natin siya in detailed or comprehensively because yung research method, mga kasama, is itinuturo sa graduate school ng isang semester or isang term. Kaya napakahaba nito kasi napakarami nitong research methods na to, no? At yun yung ating gagawin lamang ngayon is yung para lang sa ating practice or para lang sa ating pagiging teacher, which is yung commonly used lang natin sa pagiging isang teacher researcher. Okay? Napakaraming libro na pwede niyong basahin. Later on, I will share some of the books that I have, e-books rather, that I have, and some of the techniques on how are we going to analyze easily, no, the data that we will be having. So, first, let's define what is research. So, sabi dito, research is a systematic inquiry. Take note of that, systematic inquiry. When we say systematic, it follow a step-by-step process. Katulad ng scientific method natin. Meron siyang step-by-step process. In research, hindi siya pwedeng objectives na and then you will proceed with your findings, no? Ang question dyan, how are you going to generate your findings? Yun yung mga kailangan nating matap lahat. Kaya hindi siya pwedeng ma-skip natin yung isang step when it comes to research writing. Kaya napakadaming step niya na actually hindi naman madami at hindi rin naman ganoon kahirap kung atin talagang uunawain. Kasi yung ating mga kasamahan, no, ay close-minded when it comes to research writing. Hindi ko naman nila lahat, pero karamihan ayaw nila ng research kasi wala daw time. Wala daw, ang daming ginagawa, ang daming ganito, ang daming ganyan. No? Totoo naman, which is madami naman talaga at hindi natin maitatanggi yan. Ang lagi ko lang itinatanong sa kanila kung paano, kung bakit sinasabi nila laging walang time is, sasabihin ko, ma'am, nagpe-Facebook ka? Sabihin nila, yes daw. Pagka-uwi, bago matulog. No? Nagpe-Facebook, ang dami ng browsing, naglalasada, nagto-Twitter, nagti-TikTok, browse. Pero when it comes to research writing, hindi natin maisulat, Kaya nating gumawa ng isang research for 2 hours a day. Hindi naman necessarily na isang upuan dapat tapos mo na agad yung study. Hindi naman within a week dapat tapos mo na yung study, no? It takes time. No? Hindi natin pwedeng madaliin. So, if you really want to do or conduct research, you should allot time for it, no? Hindi siya pwedeng basta lamang natin, ay magre-research ako, then may proposal, pasa ng proposal, certificate. Where is the, yun nasa na yung final manuscript, nasa yung output, nasa na utilization report, no? Especially, ewan ko doon sa ibang, kasi sa mga entry positions, may points ang, research writing. Diba? Sa pagmamaster teacher, meron din. Mari ko, parang meron din 10 points ata or 12 points sa pagmamaster teacher. Kaya kailangan merong research talaga. Kung gusto ninyong hindi masira doon sa research, di ba? Kung tutusin, mga kasama, ang dali lang gumawa. Unang-una na andyan ang ating school head. Si Doc Jen, kayang-kaya kayong tulungan ni Doc Jen. No? Ang problema lang talaga natin is yung mga motivating factors na dapat is meron tayo when it comes to research writing. Okay? So, what is the importance of research in education? I have determined 4. First is this enhanced teaching practices, no? When we encounter problems in our daily teaching and learning routines here in the classroom, no? Doon lang muna tayo sa classroom. Yun lang pinakang konteksto natin muna ang ating puntahan, no? Meron tayong problema, i-research natin, gumawa tayo ng solusyon. That's it. Mahina ang bata when it comes to literacy and numeracy. Conduct ng research. What are the underlying factors behind it? Na kailangan nating i-determine or kailangan nating gawa ng
gawa natin ng intervention, no? Hindi pwedeng yung iba kasi gumagawa ng intervention. Pagka gawa nila intervention, apply without proper studying the intervention itself, no? Kung siya ba ay akma doon sa mga bata na pinaggagamitan, no? Kasi we all know that in different schools, different classroom, we have different context. Kaya dapat mapag-aralan nating maigi itong mga ganitong klase ng intervention kung i-apply natin siya sa ating mga bata, no? Para mapatunayan natin na siya effective. Kaya minsan nagtataka ako that there are some innovations na or interventions na implemented and then ang taas ng acceptance rate or ng kanilang improvement rate without knowing the background. Sabi ko, kaya lagi ako nagtataka, maybe the data is manipulated, no? But I'm not saying that they manipulate it. Sabi ko, maybe the data is manipulated, no? I have this one scenario here in our school that there is a scenario about the poor performance of the learners, specifically grade 5 learners in mathematics in the pre-NLT result, no? So, talagang gigil na gigil ako nun sa NLT. Sabi ko, bakit ang baba? Pre-test. Sabagay, pre-test naman ang baba. Pero yung mga question, madali lang. So, I dig deep into the problem. Nag-backtracing ako ng mga competency ng NLT compared to the competency of grade 5 mathematics. And nakita ko doon na wala pa palang halos na competency ng grade 5 doon, no? Which is competency pa ng 432 ang ginagamit doon. So, nag-conclude ako na kaya pala mababa ang performance ng mga bata sa NLT. Lalo na pag pre is that hindi nila nakuha yung proper competency doon sa mga previous grade levels nila, no? Yun pala yun. At kapag sinasabihan na natin ng gano'n ng ating mga kasamahan, no? Siyempre, hindi naman tayo naninisi doon sa part na yun. Pero, yun yung totoo. Pagka sinasabihan natin sila, they tend to, be defensive about it. Pero yun talaga ang tunay, no? Ultimong, sino po mga grade 5 teachers dyan ng mathematics? Have you tried it? Napansin niyo po ba na yung mga fundamental competency ng grade 5 hindi nila alam, such as yung fundamental operations, no? Yung proper conduct of multiplication, di ba? Sabi ko, bakit ganon? Grade 5 dapat okay na sila dito. Kaya hindi sila makakatch up doon sa lessons na binibigay ng grade 5 kasi nga ganon. Okay? So, informing policy decision, no? Nagkakaroon tayo ng mga policy or decision making na research-based or data-based, no? Katulad ng sinasabi ko, hindi ko lang siya basta sinabi na dahil trip ko lang, no? Kasi meron akong basihan, pinakita ko sa kanila na yun yung naging problema. Ang problema lang natin, paano natin ipatatanggap sa ating mga kasamahan. Okay? Next is advancing knowledge. So, based on that scenario or in that case, nung nalaman ko yung mga prerequisite and co-requisite competency na dapat pala ay matamaan ng mga grade 2, 3, and 4 na estudyante bago sila tumungtong ng grade 5. Para pag nag-test sila ng NLT pre, hindi sila zero or hindi sila mababa. Diba? Yun yung kagandahan kapag inaaral natin yung mga problema na ating kinakaharap. And syempre, addressing challenges. Nasusolusyonan natin yung problema natin kasi alam natin yung background. No? Ganon din naman ang ginagawa natin sa bata. Kapag may bata natin, may problema sa loob ng classroom. Diba? Ginagawa natin, hino-home visit natin, hindi pumapasok, so on and so forth. Hino-home visit natin because we are digging deep into the learner's background para mas maintindihan natin yung mga reasons behind. Ganon din sa research writing. Kailangan maintindihan natin yung reasons behind those problems para makagawa tayo ng effective na intervention. Okay? So, yun lang. Let's talk punta na tayo doon sa ating pinakang topic mismo, which is the qualitative and quantitative research method. Mga kasama, magkaiba po yung baka kayo po ay ma-confuse doon sa methods and methodology, magkaiba po siya, okay? Ang methods natin, ito po yan, si quant and quali, and then sa methodology, ano yung mga steps na ginagawa natin doon sa ating research writing. Okay? So, let's talk about first the difference between these two, no? The quantitative and qualitative, no? So, when we say qualitative, napakadali lang naman nating isipin. Quali, quanti. Yun lang naman ang kailangan natin tandaan. Pag sinabi natin quali, it is about, not always, no?
It is about the ano ba yun? Contextual or written or interview, so on and so forth. No? About words. Yan. Quali. When we talk about quanti, no, about numbers yan. Yun lang yung madali nating matatandaan pagdating dito. Kasi ang daming naglabasan na iba't ibang mga references na papatunay or nag-explain ang pagkakaiba nitong dalawang ito. Subalit, madali lang naman natin siya matatandaan through its word. Quali, words, quanti, numbers. Yun lang nang kailangan natin tandaan, no? Although there are some benefits of these two, but meron din siyang downside, no? Hindi natin siya i-discuss lahat kasi we have a very limited time. So, when it comes to the benefits, ang ganda. Si Quali, napakaganda nito si Quali. Kasi si Quali nakaka-dig deep. Mas nakukuha niya ng mas malalim yung data or mas naiintindihan niya ng mas malalim yung data. Compared dito kay quantitative na objective in nature. Pag nakuha na niya yung objective niya, yun na yun. Kay Quali, iba. No? Nagdidig deep pa yan. No? But when it comes to quantitative lang, yun din ang para sa akin, ang pinakang hindi maganda sa kanya, masyado siyang objective. Hindi niya na didig deep yung mga problem. No? Parang pinagbaliktad lang. Kasi yun yung mga basic terms na dapat lang nating matandaan. Hindi naman tayo full-fledged na researcher na kailangan nating alamin lahat yung yung background behind it, no? Kailangan lang natin maintindihan kung ano ba yung difference nitong dalawa. So si Quali ay subjective in nature, yun yung ayoko sa kanya. It is depend on the researcher or in the respondents kung ano yung data na ma-generate or ano yung concept na ma-generate. Unlike sa quantitative na meron siyang objective na tina-target, no? Meron siyang definite or exact numbers na tina-target, no? Yun lang yung pagkakaiba nilang dalawa, no? Pero ang dami pa niyan, no? Mamaya bibigyan ko kayo ng books para kung gusto niyo bumasa doon ng difference nila tsaka yung techniques, malay niyo maka-create kayo or tayo ng iba pang mga konsepto pagdating dito or ng ibang mga approaches when it comes to this research methods, okay? So sa general framework, no? It seeks to confirm the hypothesis about the phenomena. Dito naman sa kabila is exploration of the phenomena. Okay? Dito sa quantitative, gumagamit tayo ng instrument, ganun din naman sa qualitative, gumagamit ng instrument kaso magkaiba, 'di ba? Dito sa quantitative, instrument use more rigid style. Dito naman sa kabila more flexible because kailangan lang dito sa quali dapat magaling ka magaling ka mag-facilitate ng usapan, magaling ka sa question and answer. You're a master of Q&A. Yan. Dito sa quanti, meron ka ng pinapasagutan na survey instrument or kung ano mang survey, no? Yun. Then statistical analysis, yun na. Dito maraming pwedeng gawin, no? Take note of this that the qualitative have a semi-structured methods. Dito naman sa kabila highly structured to. Okay? Such as questionnaire, survey, and structured observation. Dito naman sa kabila, in-depth interviews, yung mga FGDs natin, yung focus group discussion or yung participant observation. Pwede rin case study, no? When it comes to analytical objective, dito kay quanti, syempre to quantify. Dito sa kabila to describe. Okay? And kay quanti to predict causal relationship, dito sa kabila describe. Describe dito lahat sa qualitative. Okay? Pagdating dito, quantify, predict, describe. Okay? Sa question format, close-ended yung question pagdating kay quantitative kasi for example, you are participating in a survey, no? Close-ended lang, 5, 4, 3, 2, 1 or 4, 3, 2, 1 lamang, check lang. Yun na pala yun. Dito sa kabila, hindi kasi textual eh. Makakapag-dig deep ka dito. Pagdating kay qualitative, open-ended yung question. Bigay ka lang ng isang question or ng topic, yun na yung pag-uusapan nyo sa loob ng 1 oras or 2 oras, no? And yung lahat ng mapag-uusapan nyo, yun na yung data mo. Dito naman sa quantitative, kung ano yung makuha ng iyong instrument, yun na yun. Okay? Sa data format, this is numerical, textual. Okay? Madaling intindihin. Sa kabila, flexibility in study design. Study is stable from the beginning to end. Dito naman, some aspects of the study are flexible. For example, the addition, exclusion, or wording of particular interview question. Okay?
Next is that the participant responses do not influence or determine how and which question researchers ask next. Dito naman sa kabila, baliktad naman. Kung ano yung sagot naman ano yung sinagot ni participant or ni respondent, doon naman nagbe-base si researcher sa kanyang kasunod na itatanong. Okay? So, sa quantitative, study design is subject to statistical assumption and conditions. Sa kabila, the study design is iterative. That is, the data collection and research question are adjusted according to what is learned. No? Kaya kailangan magagaling dyan. Kasi, ang inyo pong school head magaling dito. No? I'm not more on the quali aspects of the research kasi hindi ako magaling sa English. Ang hirap ang hirap intindihin ng iba, tapos magko-coding. Nako, sakit sa ulo. Dito sa kabila naman, masakit din sa ulo pero parang mas kaya ko naman sa statistical analysis, no? Pero kaya ang ginagawa kong practice para mas maganda yung research study, pinagsasama ko yung dalawa. Later on, alamin natin kung pwedeng pagsamahin or hindi yung dalawa. Okay? Naulit. Bumalik pala ako. Yan. So let's talk about first the sampling. So take a look of this on this picture, the target population. When we see the population, ito po yung kabuuan. For example, population ng teacher sa Lucena. Yon, isang buo. Ibig sabihin lahat po ay population, lahat ng teacher sa Lucena kasama sa population. No? Ang ginagawa natin sa research, kumukuha lang tayo ng sample kasi hindi naman natin generally speaking, kakailanganin lahat ng yun isa-isa. Imagine you're conducting a survey, no? Kung ang teacher ng Lucena is 5,000, 5,000 is sa survey mo. Kaya may mga techniques tayong ginagawa dyan sa sampling. Diyan na po pumapasok yung ating mga sampling procedure, no? Meron tayong dalawang klase ng sampling. First is the probability sampling and the non-probability sampling. Probability sampling involves random selection, no? Random dapat ang selection dito. Pagdating naman doon sa kabila, non-random, may mga criteria na kailangan kang i-achieve para yung si participant is mapasama doon. For example is purposive sampling. Dito, 'di ba? Dito sa non-probability. Purposive kasi sino ba talaga yung target mo? Hindi siya randomly. Sino ba specifically sa mga teachers ng Lucena? Master teacher ba? Teacher 3 ba? Teacher 2? School head? Head teacher? 'Di ba? So, when we conduct research about a group of people, it is rarely possible to collect the data from every person in that group, no? So, instead, no, we select the sample. The sample is the group of individuals who will actually participate in the research, no? To draw the valid conclusions from your result or from our result, we have to carefully decide on how are we going to select the sample, no? Napakaraming sampling procedure na pwede nating gawin. Okay? So ito yung mga probability sampling methods natin. Meron tayong 4, simple random, systematic sample, stratified sample, and cluster sample. Let us first talk the simple random sampling. No, in a simple random sample, every member of the population has an equal chance of being selected. Ibig sabihin kahit sino pwedeng sumali, no? Our sampling frame should include the whole population, no? So out of 5,000 teachers, kahit sino pwede magsagot, no? Ganun 'yon. So to conduct this type of sampling, we should use tools like random number generators, meron tayo niyan sa online, or other techniques that based entirely on chance. For example, we have to select a simple random sample of 100 teachers of for example, Lucena South District here in our district. We will assign a number to every teachers, no, in the district, no, from 1 to 1,000, and use the random number generator to select 100 participant, no, para kang magbobola ng loto, no. Okay, next, let's talk about the systematic sampling. Systematic sampling is similar to simple random, but it is usually slightly easier to conduct, no. Every member of the population is listed with a number, but instead of randomly generating the number, individuals are chosen at irregular intervals. For example, ang kailangan mo is yung mga even number, sila ang isasali mo. Okay? Pero sila ay probability sampling pa rin. Okay? Example, no? All teachers of Lucena South District are listed in alphabetical order. From the first 10 numbers, we will select a starting point or number 6. Alam mo sa number 6. Tapos, meron tayong gagamitin na
plus 5 lagi. Yun yung gagamitin natin, yung papatakan ng plus 5. So 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yung pang 11. Tapos yung kasunod, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yun, ganun. Okay? So sa stratified sampling, ikatlo natin, this involves dividing the population into subpopulation. No? May mga subpopulation tayong gagamitin that may differ from important ways. It allows us to draw more precise conclusion by ensuring that every subgroup is properly represented in the sample. No? For example, dito ulit sa Lucena South District, meron tayong 100 na female teachers and 50 na male teachers. And we want to ensure that the sample reflects the gender balance of the company. Or the district. So some sort of population into two strata based on the gender. No? Meron lang silang paghahatian. Dapat kung si male ay 50, dapat 50 rin si female. Paano siya magiging 50? No? Gamit tayo ng yung even numbers, 'di ba? 2, 4, 6, 8 hanggang makarating sa 50. Yun yung ating mga sample na gagamitin sa babae, sa mga female teachers. And lastly, our cluster sampling, it also involves dividing the population into subgroups. But each subgroup should have similar characteristic to the whole sample. Now, example, the school has or the school division has 10 high school, for example, across the whole city, all with roughly the same number of teachers in similar roles. So, we don't have the capacity to travel in every office. Alangan naman puntahan natin lahat yung school na yun. Diba? So, we will use random sampling to select 3 offices. Alin lang doon sa mga 10 schools na yun ang kailangan natin. Okay? Ganun po yun. Next, let's talk about the non-probability sampling. First is the convenience sampling. Convenience, from the word convenient, no? Kung sino lang yung madaling ma-reach ni researcher, yun na. Pasok na yun. For example, teacher pa rin. No? Ang kailangan ko is 100 teacher. O sige, gagamitin ko yung 100 teacher na malapit sa akin. Dito sa school, mga karating na school. Pag kulang, lalabas ako. Okay, ganun lang yun. Itong isa is yung... Nasaan na yun? Next is yung ating purposive sampling. This type of sampling is known as the judgment sampling. No? It involves the researcher using their expertise to select the sample that is most useful to the purpose or purposes of the research. For example, ang purpose ng research mo is to what do you call that? Pag-aralan yung yung mga best practices ng master teachers. So master teachers ang pwede natin gamitin. Okay? So next is yung ating snowball sampling. If the population is hard to access, snowball sampling can be used to recruit participants via other participants. The number of the people you have to access to snowballs as you get in contact with them. For example, we are researching the experiences of the Badjaus in our city. Since there is no list of Badjao peoples in the city, probability sampling isn't possible. So, lumampas. Sorry, nawala. So, we reach, no? We meet one person or one Badjao to the community and then, siya yung kukontak doon sa mga pwede mong gawing participant. No? Ganun lang yung example ng ating snowball sampling. Okay? So, let's talk about the types of qualitative research. So, we have 6 commonly used qualitative research method as a teacher or in DepEd, no? First is yung ating one-on-one interview. Nandyan yung ating focus group, yung ethnographic research natin, yung case study, record keeping, or yung ating documents, at saka yung ating qualitative observation. Let's first talk about yan. Yung one-on-one interview, this is purely conversational method and it gives opportunities to get in-depth details from a respondent. Nag-interview ka, no? But when teacher researchers conduct interview, meron silang nakakaligtaan eh. Especially in the ethics part of research writing. Yun yung isa kong
sanang magandang gawin, no? Para maging ethical naman yung research, hindi lang siya basta kinandak. No, yun yung napapansin ko sa mga DepEd research na kahit sa mga paper ng mga na-evaluate ko at saka yung mga advisee, talagang kulang when it comes to ethical considerations. May mga hindi tayo na dapat meron tayo niyan sa DepEd. Especially we have our Chris Journal. May mga pinagpapublishan tayo na platform. Dapat yung high ethical consideration ay laging nandun. Kaya lagi kong pinapaulit pag pag may nakita akong kulang, lalong-lalo na sa ethical consideration, pinapaulit ko, pinapa-declare ko para safe on both sides, no? So in this one-on-one interview, if you're going to record, syempre dapat may consent form, no? Hindi ka pwedeng basta usap lang kayo tapos inare-record mo ng palihim. Bawal po 'yon, no? Dapat meron kang mga papipirmahan, meron kayong signed consent forms na siya ay pumapayag halimbawa mag-participate sa study mo or maging ka-one-on-one interview mo, 'di ba? Para safe on both side. Okay? Next, yung focus group discussion natin. Ito yung typically binubuo lamang ng 5 to 7 na respondents, no? For example, kung maggagawa ka ng FGD sa loob ng isang klase, no? Dapat ang gagamitin mo lang na bata is 5 to 7 lang. Okay? Kasi focus group discussion lang yung iyong gagawin. Pag lumaki doon, iba na yon. Okay? So, focus group discussion, this tends to find answers to the why, what, and how questions. A focus group usually includes limited number of 6 to 10 from within your target market. No? Katulad ng pagka naglalak session, this is an ideal. Actually, hindi na nga ata tayo naka-lock session in terms of our number, no? Kasi parang kailangan below 15 lock session. Pagka pagka mataas na sa 15, parang training na dapat talaga. Okay? Yun yung mga kailangan nating i-correct ng mga konsepto. Next, ethnographic research, the most in-depth observational research. Ito yung sino nga bang naggawa nitong ethnographic? Si Sir Master Teacher ng West 1, no? Ethnographic research siya dito sa Gulang-Gulang ata yun sa sa Aita community, no? Tumira siya doon ng I think 1 month or 1 week para mas maintindihan niya yung pamumuhay ng mga Aita learners or iPad learners doon sa Gulang-Gulang, no? So this method studies people in their naturally occurring environment. Ibig sabihin, doon mismo sa community nila. For example, gusto mong pag-aralan yung best practices ng mga outstanding teacher, for example, no? So para mapag-aralan mo siya maigi using ethnographic research, dapat kabuntot ka niya. For example, a week or a month, kabuntot ka niya. Titingnan mo kung paano siya nagtuturo, ano yung mga ginagawa niya in daily routine, no? Ano yung mga task na kanya na-accomplish araw-araw? Yun. Ganun yun. Okay, so this aims to understand the culture, challenges, motivation, and setting that occurs. No? Instead of relying on interviews and discussion, you experience the natural setting on first hand. Kita-kita mo, para kang naka-immersion. No? Sa senior high school, may immersion program. Okay? Bumalik. So ito, case study, research. Isa sa mga madali pero mahirap din at the same time, no? As the name suggests, it is used to describe the organization or an entity. This method may look difficult to operate, however, it is one of the simplest way of conducting research. Naalala ko nung nag-conduct ako ng case study with our late Dr. Enrico Jonco on leadership and organizational management, no? Ang ganda ng conversation namin. Habang nagko-conversation kami or habang tinatanong ko siya, iniikot niya ako doon sa school para paano siya kumausap ng teacher, no? Paano siya magkaroon ng hindi naman typically nag-observe doon eh. Kumbaga nangangamusta siya sa lagi ng teacher, no? Ano yung mga best practices na ginagawa niya, no? Sabi ko nga nung una kong question, tanda ko pa eh, nung nabubuhay pa ang Doc Iko. Sabi ko doon paano po ba maging Doc Iko? Sabi ko sa kanya. Kinontra niya agad yung aking question, dapat daw hindi ako maging Doc Iko, dapat daw maging sarili. Maging sarili ko daw. Dapat, ibig sabihin, dapat hindi tayo, huwag nating gayahin yung mga nakikita natin na magagaling
no? Kailangan magaling tayo sa ating sariling paraan, no? Galing ni Doc Iko. Next, record keeping. Make use of the already existing reliable documents. Ito yung mga secondary data na tinatawag natin. And similar sources of information as the data source, no? Ito yung mga document analysis, no? I have one conversation with one of my research advisee, no? Ayaw daw silang payagan nung sino ba yon? Nung dean ata. Ayaw ata silang payagan na magka-qualitative kasi nagpa-evaluate sila sa akin ng kanilang paper, no? Quantitative, pinapapush daw sa kanila yung quantitative, pero they will be doing a document analysis. Sabi ko, paano nyo gagawin yan? Sige, pwede naman. Pero subjective pa rin kasi pagdating sa instrument nyo, kayo ang magdedetermine ng sulat ng bata. Bakit hindi nyo nalang gawing qualitative, di ba? Mas madali. Ayaw daw kasi ang din ata ay statistician, no? So sabi ko, okay. Pero maganda yan qualitative, di dapat yung quantitative kasi doon kayo mas makakakuha ng magandang data diyan, no? Next, qualitative observation. Yan. Use subjective methodologies. Take note of the word subjective to gather systematic information or data. Deals with 5 major sensory organs and their functioning: the sight, smell, touch, taste, and hearing. This doesn't involve measurements or numbers but instead characteristic. Kaya up to until now, ewan ko para sa akin kasi, itong si CEO, sorry po sa ating school head, Ito kasi si CEO, hindi ko maintindihan talaga kung ano ang purpose nito, no? Kasi gawa ng subjective siya in nature, tapos kung titingnan mo, objective naman kasi may mga objective or indicators na kailangan targetin. But when it comes to the grading or to the rating style, syempre, always depend on the rater kung sino ang rater natin. Di ba? Di natin siya maintindihan. Kaya yung subjective bias nitong itong COT natin, yun yung kailangang magkaroon ng magandang solusyon. Although, there are different trainings being implemented to our school head or to our raters kung paano tayo re-ratean, still, syempre, di ba? Iba-iba pa rin yung perception nila pagtingin sa ganitong indicator. Kaya sabi ko, pag naobserbahan ako ng sabi ko, ang taas ko naman, bakit ang taas naman yun dito ng iyong bigay sa akin? Pagdating kay ganito ay mababa at ganito daw kailangan gawin, ganito, ganyan. Di ba? So, isa yung patunay na when it comes to observation, tapos re-ratingan, always subjective. Nandun yung subjective bias ni observer. Sorry po, Doc Jen. Alam ko naman si Doc Jen na hindi subjective pagdating sa ganyan. Talagang magaling niya kung ano makikita niyan, yun lang talaga. Okay? Next. So, ito yung ilan sa mga analysis na pwede natin gawin sa qualitative method. First is yung textual analysis natin. Paano natin to gagawin? Ang ginagawa dito, dissecting statements, examining structure, understanding the context, no? Mukha siyang madaling gawin, di ba? So pagdating sa narrative analysis, ang naman dito, we have to understand and interpret their story and narratives that people tell about their experiences. For example, meron kang 5 katao, nagkukwento sila ng experience nila sa pagiging isang teacher researcher, di ba? So coding tayo. Tingnan natin yung kanilang thematic analysis, di ba? Pwede natin gawin doon sa kanilang mga nakuha natin data sa kanila through the interview. Ito yung pinakamahirap para sa akin at siguro ayoko rin tong gawin kung nadating man ang panahon. No, yung ating grounded theory. Ito kasi from the word grounded theory, gagawa ka ng sarili mong teorya. No, napakadaming teorya. Hindi naman lahat is acceptable. No? Okay? When it comes to grounded theory. Pero pag nakagawa ka ng grounded theory na research, parang mataas na ang tingin sa'yo. Ang galing nito, ng grounded theory. Di ba? So, the next is the content analysis. Analysis and making inferences. Ano na yung magagawa dito? Ina-identify natin yung data sources. Nag-develop tayo ng categories natin. Yung ating data na kinocode natin. Assess the reliability and analyze the result. Okay? Basta when it comes to the qualitative aspects, more on textual yan. Kaya kailangan, sabi ng yung aking naging professor sa qualitative study last term 2. Sabi niya dapat
Ang joke niya pa nga doon, dapat magaling daw sa English talaga when you will be pursuing a qualitative study. Kasi si qualitative study, dapat magaling ka mag-generate ng ideas base doon sa mga binabasa mo. Okay? Next. Let's talk about the quantitative research. Ano ba yung mga quantitative research natin? Meron tayong survey, descriptive, experimental, correlational. Ito yung mga common lang, pero madami pa po yan. Ito po yung common na ginagamit lang sa DepEd research. Okay? First is the descriptive research. Ito yung mga gumagamit ng mean-median mode. Dine-describe lang. Okay? It describes the situation and environment surrounding the variable or a topic. For example, the percentage of the male and female learners in the NLT result. No? Yan lang yun. Describe lang. Sa correlational naman, used to examine the relationship between different subject or variables. Is there a correlation between those two variables na ating pagko-comparein? Diba? Okay? Next. Luma kayo isa. Next is yung experimental research. Sa experimental research, meron niyang iba't iba pang klase. Pero dito, yung kalimitan, yung ginagamit natin yung gumagamit tayo dito ng intervention and we tend to test it via experiment or experimental research design, no? Ito yung magandang gamitin. For example, you make a ano ba 'tong tawag dito? Yung SIM or yung SIM, gumawa ka ng SIM and then you will test the effectivity of this. So gagamitin mo siya sa isang grupo or sa isang klase, yung isa hindi mo gagamitan. Tapos titingnan natin kung alin yung may mataas na result pagdating ng post-test. Diba? Ibig sabihin, kung tumaas yung score nung nasa experimental group natin, no? Ibig sabihin, effective. Diba? It is used in finding whether there is a cause and effect relationship among variables. This kind of research relies on scientific method, no? Step-by-step procedure. Unlike the correlational research, experimental research involve manipulating variables. Why manipulating? Because we have two set of groups here, the experimental and non-experimental groups. Next, survey research. So surveys allows researchers to ask pointed questions to either discover their target audience or get a granular sense of their opinion, such as they can be conducted within a group of many or for the sake of the comparison, no? Yun yung maganda sa survey naman. Pwede natin malawakan, pwede libo, pwede daan-daan ang pwede natin gamitin. Ano? Yan ang maganda sa quantitative. Pagdating sa qualitative ulit, no, hindi tayo pwedeng gumamit ng malaking amount ng or malaking number ng respondents kasi mayroon tayong time constraints na sinusunod pagdating dito. Okay? Unlike dito sa experimental research, kapag ka nakapagpa-survey ka na, okay na. Ang gagaling na nga ng mga researcher ngayon, lalo na yung mga researcher sa ibang bansa, gumukuha sila ng global perspective, no? Nagsisend lang sila ng email or ipinopost lang nila kung saan na ganito ang kailangan nilang date, na ganito ang kailangan nilang respondents, din nakakapag-generate na sila in a global perspective, di ba? Hindi katulad sa qualitative na kailangan kontakin mo talaga yung kontakin mo yung respondents para makakuha ka ng data. Next. Statistical treatment for quantitative research. Ano yung mga pwede nating gawin? Okay, na statistical analysis. Meron tayong let's talk about this, the cross-sectional study and the longitudinal. No? Ang ating longitudinal study and cross-sectional studies are two different type of research design. Okay? Magkaiba sila. In cross-sectional study, no, we study and collect data from a population at a specific point in time. No? Ibig sabihin, ngayon 2024 lang. Okay? Sa longitudinal, iba. No? In longitudinal study, you repeatedly collect the data from the same sample over an extended period of time. For example, grade 5 teachers, kaming 4. No? Kukunan mo kami ng perception in 2024, 2025, 26, 27, so on and so forth. For example, in a span of 5 years, mag-iiba ba yung perception namin when it comes to the rating of or giving of rating in the CO? Mag-iiba ba siya? Halimbawa, yun yung longitudinal. Sa cross-sectional, halimbawa, ngayong taon lang. Okay? So, longitudinal, like the cross-sectional study, is also an observational study in which the data is gathered from the same sample repeatedly over the extended period of time.
no? The longitudinal study can last from a years to even decades depending on what kind of information we need to be obtained. Sa cross-sectional naman, it is defined as an observational study where the data is collected as a whole, no, to a study population at a sample or single point of time to examine the relationship between the variables and the interest. Okay? Ito yung mga type ng experimental research design na binabanggit ko kanina, yung pre-experimental, true experimental, at saka yung quasi natin or quasi, kung paano siya basahin. So sa pre-experimental research design, a group or a various group are kept under observation. Ito na yung ating experimental group, no? After implementing factors of cause and effect, for example, you will be implementing yun nga po, yung SIM or yung SIM. You'll conduct the research to understand whether the further investigation is necessary for these people or for this particular groups. We can break down the pre-experimental research further into 3 types. Ano pa yun? Ano nga ba yun? One-shot case study research design, one group pre-test post-test research design, and yun, tsaka yung static group comparison natin. Second is the true experiment research design. Ito yung kalimitan na ginagamit natin sa DepEd. Ito yung pinakang common, no? True experiment research relies on statistical analysis to prove or disapprove the hypothesis, no? Making it a more accurate form of research of the type of experimental design. Only 2 research design can be established a cause and effect relationship within the group. In a true experiment, there are 3 factors that needed to be satisfied. Una, dapat meron tayong control group dito which won't be subject to any changes, no? Hindi siya gagamitan ng intervention, for example. Okay? At saka yung iba natin, yung kabila natin is yung experimental group natin na gagamitan natin ng intervention. A variable which can be manipulated by the researcher, no? At saka pagdating dito, random yung distribution. Hindi natin kasi isang buong set ng ano yung pinag-aaralan natin, hindi naman natin siya hawak, no? Kaya nagkaroon kami ng challenge dito nung implement nung itetest namin yung isa sa mga namin, SIM, kasi 3 school yung pinanggalingan ng data. Sabi ko baka factor dyan yung pagtuturo ni teacher kung bakit ganon. So yun yung mga lumabas doon sa mga findings at saka sa mga conclusions na ginamit namin. Next is the quasi-experimental research design. The word quasi indicates a similarity. A quasi-experimental design is similar to experimental, but it is not the same. No? Ang gulo The difference between the two is the assignment of control group. In this research, an independent variables is manipulated, but the participant of a group are not randomly assigned. No? Quasi-research is used in the field setting where random assignment is either irrelevant or not required. Next, ito po yung sinasabi ko kanina na maganda natin gawin. Yung pagsasama ni quantitative at saka ni qualitative o yung mixed method analysis natin. Ang daming type of mixed method na pwede natin gamitin. The 2 common is yung yung sequential at saka sequential explanatory at saka sequential exploratory. Depende kung ano uunahin natin sa dalawa. Nakakita ko nito doon sa isa namin group na pinagtatalunan tong dalawang research design na to. Yung isa doon hindi naniniwala doon sa sa parang sa input ng reviewer doon sa sequential explanatory na ang inuna dapat ay inuna yung isang design kasi hinihinga niya agad ng qualitative ng qualitative instrument yung isa ng interview instrument yung isa, hindi nga pwede pa kasi sequential yung kanyang gagawin. Ibig sabihin, yung mga questions or yung mga instrument na gagamitin niya doon sa kanyang qualitative, magmumula pa doon sa result ng quantitative. Ayaw niyang pumayag. Tawan-tawa ko doon sa basta, doon sa group sa EdCore. Okay? Next. Anong next? Ay, nasa na yung statistical analysis. So, software and tools, ito yung mga pwede natin gamitin, mga ma'am and sir. Kaya medyo mas madali para sa atin ng meron ako nito mga tools na to kung kakailanganin ninyo. Medyo problematic lang yung isa dito sa NBivo kasi kailangan nito ng subscription. Medyo mahal ang subscription dito, more or less parang institutional kasi ang purchase dito, walang individual. Pero itong mga to, meron to.
Yung una natin dito is itong JASP and Jamovi. Ito, free lang itong dalawa. This is a free statistical tool that you can download in the internet. JASP and Jamovi. No? Maganda siyang gamitin. No? Pero ang pinakang ginagamit ko dito sa aking server or dito sa aking computer is itong SPSS, itong IBM Statistics na ginagamit. Mas familiar ako dito. No? Ang kagandahan lang dito sa dalawa, makikita mo na yung interpretation. Kumpara dito na kailangan mo pa siyang, in my case, kailangan ko pang ipabasa doon sa doon sa statistician. Dito kasi hindi na, meron na result kung kung positively correlated ba, for example, or negatively correlated, kita na dito sa dalawa. Unlike here na nakalabas lang yung number and then you will be the one who to determine the result. Okay? Dito naman sa NBibo, nakatry ako nito isang beses when I was doing my master's, no? Nakatry ako nito sa NBibo, pinagamit ako ng advisor ko. Hindi ko siya magamit kasi napakahirap ito para sa qualitative. Ang hirap niyang gamitin kasi mas maganda pa rin yung mag-manual talaga kaysa sa mag-statistical software ka sa qualitative kasi mas madali siyang i-manual. Ang problema mo lang yung pagbabasa, yung sa dami ng iyong i-analyze. Yun lang yung problema. Pagka madami, gamitin to. Kung kakaunti naman, wag na tong gamitin. Kayang-kaya naman i-manual, di ba? Okay? Next, ito yung aking question. Should research be a process or cycle? Kasi ang daming mga misconceptions sa research writing eh. Lagi silang problemado. Ewan ko po kayo kung problemado kayo sa title lagi. Yung iba kasi problemado lagi sa title. Yung mga kasama ko dito, problemado sa title. Tataka ako kung bakit nauuna lagi yung title sa kanilang problema. In which dapat yung problem muna ang mauna, di ba? Bago yung title. No, si title, pwede nga to, kahulihan dapat to si title eh. Kasi meron tayong tinatawag na dalawang types of title, the working title and the running title. No, yung running title natin, yun yung pinakanghuli na nating research title talaga, na talagang nabago na. From, for example, from 20 words, naging 12 words or 10 words na lang. Yun yung ating working title. No? Or running title. Ang working title natin, yung mahahaba, di ba? Okay? Anyone po from the group, ano po sa palagay nyo? Should research be a process or a cycle? Hello po? Si ma'am na gusto ko si ma'am na nakasalamin, na may background na parang bricks. Ma'am. Hello, ma'am. Good afternoon po. Good afternoon, Para po ma'am. sa process po. Process, ma'am. Okay. Bakit, ma'am? Bakit po process? Kasi yung kanina po, di ba, yung dinefine nyo ang research. Research is a process. May steps po na dapat na pina-follow. Kasi pag cycle po, di ba, parang babalik at babalik rin Oo, lang. babalik at babalik. Okay. Kaya po process po. So, paano man pag ginawa natin sa context ng DepEd research or teacher research, ma'am? Halimbawa, ma'am, sa iyo, ma'am, as a teacher researcher, ano ba siya dapat? A process or a cycle for you? Hindi ko po masagot. Bakit, ma'am? Sige, ma'am, tutulungan kita. Kasi di ba pagka nakagawa na ba tayo ng intervention, ma'am? For example, gumawa ka ng intervention na implement mo siya this year and you are planning to implement that next year. No? Hindi mo na siya babaguhin. Wala ka ng adjustment na gagawin. Same intervention, di ba? Opo. Yan, ma'am. So again, should research be a process or a cycle in the context of DepEd? Cycle po. Ang bigla naging cycle. Bigla na naging cycle, ano? So, thank you so much, ma'am, sa iyong active participation. Tama naman on both sides, no? Ako rin, ganun din ang tingin ko sa research writing kasi it is a process talaga. Kasi it follows a scientific method or step-by-step procedure, no? Kaya ako naman siya gustong gawing cycle kasi kalimitan sa mga nagagawa kong study is innovation na kailangang magkaroon ng re-evaluation, no? At the different time context or different years para malaman natin kung effective pa ba siya. So, after I choose the topic, I review the literature, formulate the program or the problem, develop the research question, organize the research design or choose the research design. I will gather the data, I will analyze the data,
I will interpret the data, I will communicate the findings, and then gusto ko dagdagan sa likod, gusto ko re-evaluate. Kailangan i-evaluate natin. Malaman natin yung malaman natin yung effectivity ni innovation na ating gagawin. Kaya gusto ko sana si research is gawin nating a cycle. Okay? Okay po. So far po may question. Sino po may question? So, I think hindi ko na isama yung sa slide ko yung isa. Wait lang po, hanapin ko lang po. Sorry. Meron po ba kayong mga ongoing researches ngayon, mga ma'am and sir? Mga ma'am po pala? Wala po palang sir. Dito pong may ongoing research po dyan sa inyong lugar or dyan sa inyong school. Wala po. Ayaw niyo po mag-research? Ma'am, na naka-headband, ayaw mo po mag-research, ma'am? Nagulat si ma'am. Ma'am Joanne Infante. Hello, ma'am. Ayaw mo ba mag-research? Good afternoon po. Akala Good ko afternoon, kasi ma'am. Ayaw mo ba mag-research? meron po kaming existing research po pero ongoing pa lang po siya. Bakit? Ilang taon na yan, ma'am? Talaga yun. Parang last year, merong almost the same lang siya, sir, na ganun. Tapos na-revise lang namin. Tapos medyo nagkaka-problem kasi ako personally dun sa mga makukuhang volunteer. Para makuha yung result kasi siya experimental yung before and after. Ganun. Opo. Sino po ma'am ang inyo pong research coordinator? Ako po. Ikaw na nga po ang iyong research coordinator. Sige ma'am, tapusin na po ang research at maganda yan. Tama-tama po at nandyan pa po ang Doc Jen. Matutulungan po kayong maigi dyan. Pagdating sa ganyan, hinahanap ko po yung aking quantitative nawala. Wait lang po. Hindi ko talaga siya makita. I'm so sorry. Tsaka nakita ko rin po doon sa isa po doon sa mga nakita natin. Ang school niyo po ba ay matagal na po, ma'am? Ma'am Joanna? Matagal na po ang school niyo po? 2008 po, ma'am. Ano po? Opo. Nakita ko po doon 2008. sa... Opo. Madami na po kayo. Parang kailangan nyo na po ata ng master teacher. Mag-master teacher na po yung ibang mga kasamahan natin kasi kailanganin niya po yung research sa pointing eh. Nasaan na siya? Nawawala. Teka lang po ha. Nasaan na? Nawala. Kakalagay ko lang kanina. Ba't nawala? Teka lang po. Wait lang. Dito. To. Wait lang po ha. Hindi pala nag-copy. So sorry. Standby. May time pa naman. Yan, dapat dito yun eh. Kaya pala blanco yung isa. Oops.
Yun. Ito na, wala ulit. Yan. See? Share again. Sorry po sa delay. Hindi po pala kumagat yung aking additional slides. Hindi ko alam kung ba't ako lagi pinagdi-deliver ng ng statistical analysis pagdating sa research writing. Parang palimang school na po kayo sa statistical analysis kasi. Sabi ko, bakit ako? Di mo ako magaling sa statistical analysis. Kung baka mali pa yung masabi ko. Kaya nung sinabihan ako ni Doc Jen, talagang ako hiya-hiya, nahiya ako. Kasi baka mali yung masabi ko tapos nandyan yung aking idol. Idol ko kasi si Doc Jen. Okay, anyway, let's talk about the different data analysis method that we can use. So when we say data analysis method, it is the way on how are we going to interpret the collected data and draw meaningful conclusions from this. In quantitative method, no? This is descriptive statistic or yung ating inferential statistics. Ang pwede natin gawin dyan. Basta all about numbers ang quantity, tandaan natin. Sa qualitative method natin, pwede tayo mag-thematic analysis, content analysis, or discourse analysis. Para si Doc Jen, nakakita na ako ng discourse analysis. Naringgan ko na si Doc Jen ng discourse analysis. Tsaka yung mixed method, combining approach of the quantitative approach and the qualitative approaches for comprehensive insight. Mas maganda pag pinagsasama yung dalawa eh. Kaso ang problema dito, sabi nga nung planning officer train natin, nung division research colloquium, hindi porke nag-mix method ka, may quali ka na or may quanti ka na, dapat makita natin ng maayos kung paano mo ginawa or ginamit yung qualitative at saka yung quantitative method doon sa iyong study. Hindi porke nag-number ka, quantitative na yan. Hindi pwede nag-interview ka, quantitative na yan. Paano mo siya ginawa? Paano mo siya pinalabas na quantitative or qualitative in nature, di ba? Next. So sa quantitative analysis, unahin natin si descriptive analysis. Ito yung nagsa-summarize ng presenting data using measure of central tendency and variability. Kasama dyan yung median mode, mean-median mode, yung skewness, yan, dyan natin makikita sa descriptive analysis. Sa inferential analysis naman, drawing conclusions about the population based on the sample, no? May mga statistical test na ginagamit dito. So ano yung advantages nitong quantitative analysis natin? That this is objective and allows for a better generalization. Kasi natatap na nito automatically yung objective na kailangan natin. And what are the things that we need to consider when we are going to use quantitative analysis? Is yung appropriate statistical test and understanding the assumption. Paano natin to magagamit ng maayos? Kailangan maintindihan natin yung objectives na gusto nating mapalabas or makuha na data, no? Hindi kasi may yung ibang ginagawa na technique, yung mga pag sabi ng iba pagka what daw, pagka why, ayun na makikita na kung quantitative or qualitative, no? Kailangan makadigdip pa doon sa objective, kaya kailangan ang pinaka-importanting part ng research is yung objective. Kasi yun yung magsisilbing guide natin eh. Kung ano yung makukunin natin data, ano yung mga generate natin data, it always about that. Okay? Sa qualitative natin, una dyan is yung thematic analysis. Identify and analyze themes or patterns within the qualitative data. Yan yung nagsaset tayo ng mga themes. Okay? Through coding. Next is yung content analysis natin. Systematically analyzing the content of textual or visual data. For example, sa book, magkakaroon ka ng quality assurance ng book, pwedeng pwedeng content analysis yan, di ba? Discourse analysis, examining language used in communication. Yan, para sa ating mga linguist. Ano yung advantage ni qualitative? Ang pinakamaganda talaga kay qualitative, talagang malawak. Malawak yung malawak yung makukuha mo na insights or information pagdating kay qualitative because qualitative is contextually grounded, ano lang yung mga consideration, yung reflexivity natin tsaka yung intercoder reliability. Kasi kaya nga 'di ba, subjective yung in nature ang qualitative. So depende sa coder or sa researcher kung ano yung mga i-set niyang code. Edi doon iikot yung findings ng study, no? May
may magaling na ano dito, may magaling na qualitative na nag-a-analyze ng qualitative research si Dr. Nang magaling. Ang galing niya sa qualitative. Nakikita ko yung mga papers niya. Laging best. Galing. Next is yung ating mixed method. Integrating both quantitative and qualitative. Ano yung purpose nito? Is to provide a more comprehensive understanding of the research question. Mga advantages. Pinakamaganda triangulation. Ito yung gustong-gusto ko sa kanya eh. Ito yung ito si triangulation yung one of the reasons kung bakit yung aming BERF funded na research is highly applauded because of this triangulation na ginawa namin doon. Ewan ko kung tama yun, pero natuwa yung mga panelists from the regional office dito sa triangulation na ginawa namin dito. Kaya napakaganda nung ano. Nakakalungkot lang in some cases na yung ganun pala pagka nasa transition period, medyo nagdi-decline. No? Yung kaya talaga dapat talaga adaptive talaga lagi si teacher. Anyways, ano yung mga considerations na pwede na kailangan nating i-consider in doing a mixed method research? No, timing of the data collection and integration strategies. Pinakamahirap diyan integration strategies, 'di ba? O paano natin gagamitin si qualitative para sumuport kay quantitative or paano natin gagamitin si quantitative para sumuport kay qualitative, no? So ito yung mga data analysis na pwede natin gawin sa dalawa. Ito yung mga common lang po na ginagawa sa DepEd research, descriptive inferential factor, tong chi-square, no? Itong hierarchical linear model, hindi masyado, tsaka yung structural equation modeling, kalimitan to ginagamit sa mga graduate school. Okay? Next, sa qualitative, ang dami, kung mapapansin nyo. Meron tayong thematic analysis, grounded theory, content analysis, narrative, case study, phenomenological analysis, ethnographic, discourse, no? Ang dami pwedeng gamitin. So, ito yung isa pa sa mga common when it comes to inferential statistics. Ito yung I remember when I deliver a talk like this I think in the Lehican Elementary School, that there is this one fresh grad ng MA na nakipag-discussion about sa use ng titas. Kasi hindi ko alam kung tama ba mali na sabi ko. Nasabi ko kasi bakit yung iba to gustong-gusto nila mag-tites, yung pre and post. Syempre automatically magkakaroon ng increase yun, 'di ba? Para sa akin kasi, hindi ko alam, sorry sa mga statistician, kasi para sa akin itong si tites, ito ang pinakang hindi naman nonsense. For me, parang ito yung pinakang na gamitin sa research writing, no? Kasi automatically, lalo na pagka nag-i-implement tayo ng tawag dito, ng intervention, syempre, pag ginamit mo tites ang ginamit mo, automatically, pag pinag-compare mo yun, pagdating sa post, meron yan, di ba? Lalo na kung hindi ka naman nag-experiment, tinetest mo lang yung applicability ng iyong intervention, wag na tites ang gamitin. Kasi common sense naman, automatically, kasi may ginamit ka na, may ginamit kang pang manipulate ng variable, automatic tataas yan. So, sabi ko sa kanya, I highly itong tites, wag na nilang gamitin. Sabi kong ganun doon sa kanila. Tapos yun, nakipag siya sa akin siguro nagkakandak siya ng study, tapos tites yung ginagamit niya. Okay? Ito na yung yung magandang gamitin itong ANOVA natin. ANOVA, Mancoba, yung analysis of variance. Meron pa yung isa mas mataas diyan sa yung multivariate analysis. Ito naman comparing means among more than 2 groups. No naman dito sa ANOVA, more than 2 groups. Pagdating kay MANOVA, multivariate, ibig sabihin marami siyang factors na kailangan i-consider or madami siyang groups na kailangang i-consider doon sa analysis, no? Regression analysis, to analyze the relationship between variables. Correlation analysis, to measure the strength and direction of the relationship between two variables. Ito, descriptive statistics, yung mean-median mode, measures of central tendency, range or variance, and standard deviation. This is the measures of the dispersion. Mamaya kapag may time pa, pakita ko sa inyo kung paano ako nag-data analysis sa pamamagitan ng SPSS. Maghanap lang ako ng data later habang kayo ay nag-workshop.
Okay? Ito naman sa qualitative, sa educational research, thematic, content, narrative, and case study. Okay, yan naman na yung nabanggit na po kanina. So, choosing the right data gathering procedure. No? Always consider here your objective kung paano kayo magde-data gather. Lagi nating isasaalang-alang ang ating objective. Ganun din naman when it comes to lesson planning or teaching, 'di ba? Lagi nating tinitingnan yung objective natin para alam natin kung paano natin ituturo, paano tayo mag-assessment at paano tayo gagawa ng lesson proper. Laging objective ang ating tingnan. At mga kaibigan, kung kayo po ay mag-ayos na ng inyong objective for research, no? Wag niyo na pong baguhin yung objective, don't adjust your objective. Kung ano talaga yung objective or ano talaga yung problema, tapos nakagawa kayo ng objective based on the problem, yun na po yun. Ang i-adjust po natin is yung ibang part. No? Kasi hindi dapat ma-adjust ang objective. Okay? So, what are the considerations? Nature of research question, available resources, participant, and characteristic. No? For example, gusto mo mag-qualitative, kagaya ko ako, gusto ko mag-qualitative, kaso hindi ako ganun ka-capable when it comes to qualitative research. Ano yun? Ganun yung mga kailangan nating consider. Okay? Decision factor, qualitative versus quantitative data or the level of detail required and time constraint, no? Sa qualitative, ano siya, medyo mahirap siyang kumuha ng data because of the time constraint of the respondents that we will be having, no? Unlike sa sa quantitative naman, mahirap naman siya kasi pagka naman hindi naman nasagutan na maayos, for example, iniwan mo si questionnaire mo, tagal masagutan, no? O yung iba naman, inilagay sa online. Ang problema naman sa online o sa Google Forms natin or Microsoft Forms, hindi na binabasa yung mga indicator o yung mga statement, click na lang ng click. No? That's the thing that we need to consider para makakuha tayo ng best data or proper data para dun sa ating research. Okay? Next. Ayan. So this will be your collaborative workshop. You will be having a short collaborative workshop for 5 minutes. I have requested Doc Jen for us to have 4 breakout rooms, no? Mamaya pakita ko yung groupings nyo. So the participants will be divided into 4 groups because kayo ay 16 ata kung hindi ako nagkakamali. So each group will be given a scenario and research question. The group will determine what is the research method and statistical analysis to be used. And later on, you will present it briefly, no? And i-justify nyo kung bakit ganon, kung bakit yun ang gagamitin natin. So while we are waiting for some groups to present, may I call Ma'am Research Coordinator for your reflection? Hello, ma'am. Saan na si ma'am? Nawala na si ma'am. Hi, ma'am. Wala si ma'am. Ayan si ma'am. Hello, ma'am. Nakamute ka po. Ma'am, nakamute ka po. Nawala ulit si ma'am. Hello po. Hello. Ayun, hello ma'am. Yun, narinig ko na po. Reflection, how does understanding qualitative and quantitative research method as effectiveness as a teacher? Ayan. So, kasi po sa research, bago tayo mag-research, kailangan din natin i-identify kung anong methods na gagamitin natin,
kung quali ba or quanti. Tapos, yun kasi yung magiging ano niya parang magiging tool mo dun sa paano mo mare-resolve yung research. Tapos dapat alam mo rin kung anong gagamitin mong appropriate statistical treatments para talaga makuha mo yung result. So, hindi lang siya talagang objective lang yung alam mo or yung problem. Dapat ay alam mo talaga yung process ng research from the beginning hanggang dun sa matapos. So, mai-enhance nun yung pagiging researcher mo as a teacher din. Dapat mapamiliarize ka dun sa iba't ibang methods at saka sa iba't ibang statistical treatments. Lalo na kasi yung undergrad kasi ako, personally, yung alam ko lang na research method ay quanti. Kaya nung nag-masters ako, very in pala yung mixed method. Kaya hindi ako masyadong familiarize sa quali. Kasi kailangan mo siyang decoding mga ganun, thematic. Kaya kasi more on ano lang po ako yung mga data, yung before and after analysis, mga ganun. So, Yes, it's ma'am. much better na mag-broad knowledge tayo regarding these methods, different methods at treatments, Yes, ma'am. statistical treatments po. Yun Oo, lang. ma'am. Tsaka isa pa ma'am is to add lang po kay ma'am, mas maganda rin na alam natin itong quantitative qualitative research method na to tsaka itong mga proper use of statistical analysis kasi gagawin tayo nitong data-driven professional or data-driven teacher. Hindi lang tayo basta-basta nagde-decision or nagbibigay ng opinion on a specific topic or specific problem without basis, no? Kasi ang pinakamahalaga lagi sa atin as a teacher, kailangan meron laging basihan yung sasabihin natin. Hindi pwedeng lagi natin sasabihin na ano lang, sorry po ha sa mga matatamaan. Ito kasi base sa ano yan, base sa experience ko, ganto ganyan yan, ganto ganyan, 'di ba? Ewan ko po kung narinig niyo na yung mga ganong klaseng paliwanagan. Pero pag ako po'y nakakarinig ng ganun, lagi po ako nagtataka sa sarili. Hindi ko naman po bino-vocalize. Lagi lang ako nagtataka sa sarili ko. Sabi ko, ano yung basehan nila ba? Paano nila na-determine na si batang ganito is ganto na? No, without proper diagnosis or without proper analysis, 'di ba? So, for us as teacher researchers, kailangan data-driven lagi po yung atin pong decision po ha. Wag po natin hahayaan na magkaroon tayo ng decision that is based on our own perspective. Kailangan lagi natin siyang may proper analysis, meron laging scientific method na ginawa or step-by-step procedure. Hindi pwedeng napag-isipan na isip mo ngayon, then mamaya gagawin mo na, then bukas effective na. No? Because it always take time, okay, to process. Okay? Meron na po ba tayo magpe-present na group? Hello po. May ready na pong group? Ayun, ma'am. Sige po. Ma'am na naka blue na background. Di ko pa kita malit yung screen ko. Sorry po. Sige po, ma'am. Laban. Ma'am Janelle Permalino po pala. Tama po ba? Yan. Sige po, ma'am. Go. Ma'am, medyo hindi po maganda po yung inyo pong audio. Di po namin kayo marinig. I think baka po gawa ng inyong microphone. Okay naman po yung presentation. Yung ano lang po, yung audio lang po. Naka-headset po ba kayo, ma'am? Baka gawa po ng headset. Okay na po. Yan, ma'am. Ang ganda na. Pwede ka po singer pala po, ma'am. Ganda po ang boses. Ayan po, kita na po ba? Wala pa po, ma'am. Stop sharing ko. Ayan po.
Ayan, mas confident po ako sa sagot ko, sir, sa scenario 2. Ano kasi siya, para po sa akin kasi mas madaling tukuyin kung quantitative. Kasi po ang scenario 2, aalamin mo is may relationship ba yung student engagement sa curricular activities at saka sa academic performance. So kung sinasabi po natin na measuring, gagamit po tayo ng quantitative research. Kasi po, meron tayong dalawang variables, yung extracurricular at saka yung academic performance ng bata. So kung yun po ang gagamitin natin, ang tanong po kasi dito, is there a correlation? May relasyon ba yung dalawa? So, ang inisip ko po, pasok siya sa inferential statistics. Kasi sa regression analysis, a-analyze mo yung relationship ng dalawa. Nalito po ako kanina kasi kanina meron tayong correlation analysis. Yun naman po ay to measure the direction o yung strength po ng dalawang relationship. Pero since ang tanong po ay is there a correlation, hahanapin pa lang natin kung may relasyon ba yung performance ng bata sa engagement at saka sa performance, academic performance. Yun po. Thank you, ma'am. Nag-stick ka po doon sa nag-stick ka sa objective. Okay, thank you. Ang galing ni ma'am. Ganun po ang technique para mas ma-determine natin ng mas madali kung ano yung dapat nating gawin, no? We always stick with our objective. Kasi nandun na sa objective natin, dinetermine na sa objective natin kung ano yung gagawin natin sa isang buong study. So, napaka-importante po na napakalinaw dapat ng pagkakagawa ng objective natin. Kita na nandun lahat, no? Okay? At ang objective dapat is smart, no? May pinapalo tayo smart pattern, okay? Thank you so much po, Ma'am Permalino. Meron pa po ba next group? How about the other groups po? You can present na po your presentation. Group 2? Hello po. Meron pa po ba? So, ayun, parang wala na po at shoutout po kay Ma'am Janelle Permalino tsaka sa kanya po mga ka-groupmates sa pagtanggap po ng hamon. Ang galing, ma'am. So, ma'am, inaasahan ko po kayo, ma'am, na makikita ko po kayo sa mga kasunod nating division colloquiums na magpe-present na kayo ng inyong study. Okay po, ma'am? Okay? So, tuloy na po natin para tayo matapos na. So, ito yung mga suggested readings ko na pwede ko pong ibigay sa inyo. I have many books when it comes to e-books, when it comes to research writing. I can give it to you for free. Meron po ako dito mga soft copy. Kung kailangan nyo po or nag-grad school kayo, kailangan nyo ng reference, ibibigay ko po sa inyo to. Ito po yung pinaka-favorite kong tatlo. Ito po yung para sa akin is naiintindihan ko. Kasi ito yung ginamit namin ng mga nakaraang terms. Kaya ito yung mga naiintindihan ko compared dun sa ibang libro. Okay? Puro Creswell po yan lahat. Kung kailangan nyo po, just message me. So, need help? Contact me. Ito po ang aking Facebook account. Bali, dalawa po yan. Pero ito po yung suggested ko na ginagamit ko po yung aking work account. No? Makikita nyo po naman agad yan. Tandaan nyo lang po yung mukhang yan. Maganda po ang kuha ko dyan. Kaya yan po lagi ang ginagamit ko na profile picture sa lahat ng aking account. Okay? Ayan po yung aking Facebook account. Andyan din po yung aking ResearchGate account and Google Scholar account. Kung you want to keep in touch with me, ito po yung mga pwede nating gawing communication platforms. Okay? Hindi po ako nag-call kasi wala akong load. No? Puro sa social media po ako or emails po ako nakikipag-communicate sa aking mga colleagues. So, if you want to publish your work, you want to attend conferences and attend research workshop, I recommend this too because I'm a member of this, no? The Institute of Industry and Academic Research Incorporated and Embracing the Culture of Research or EDCOR Philippines. Binibigay po nilang lahat yan. At masisigurado po natin na quality po yung naipoproduce nila or may po-produce po ninyo na publication kapag dito po tayo nag-publish. You can search that on Facebook or in Google para makita nyo po yung mga upcoming events ng dalawang groups na yan. So, for my parting words, all growth depends upon the activity
There is no development physically or intellectually without effort, and effort means work. No? So in our case, as a teacher, gusto nating tumaas yung sweldo natin, we need to put effort on our work. No? Practically saying that we need a promotion for this. No? But if we want to step up in the higher hierarchy without doing nothing, no, it will be impossible. Okay? So growth, development, effort, kailangan magkakasama po yung mga yan. Okay? Isa pa po, remember this, that consistency always matter. Dapat consistent tayo sa lahat nating ginagawa. Kasi sabi nga po ni Dwayne Johnson, success isn't about greatness. It is about consistency. Consistent hard work leads to success, no? And greatness will come. Be consistent sa lahat ng ating gagawin, no? Hindi pwedeng ningas kugon tayo. Okay? Next, lastly, if opportunities do not open doors for you, no? You build your own door and you grab that opportunity. Pag walang dumating na opportunity para sa inyo, gumawa kayo ng opportunity para sa sarili natin, no? At tayo mismo ang kumuha ng opportunity, wag na nating antayin. Okay? So, thank you so much everyone for listening. I hope that you learned something from what I have presented to you. And hopefully, makasama ko kayo sa in physical. Dapat in physical tayo ngayon, di ba? Sa school ninyo. So, yun po. Maraming salamat po sa uulitin pong muli. So, I am again Sir Ezekiel A. Manire of Mayo Crossing Elementary School of SDO Lucena. Thank you so much po. Ayun po, palakpakan naman po natin si Sir Ezekiel, ang ating future doctor din po siya. Ayan po, maraming salamat po sa inyo pong presentation na talaga naman pong siksik, liglig at umaapaw. Ayan po, dumako na po tayo sa ating awarding po ng ating pong certificate po para po kay Sir, na pangungunahan po ni Ma'am, ni Teacher Jerlyn Arhao, ang Teacher 3 po ng Bokohan Elementary School, Isabang Bokohan Annex. Ayan po. Okay, good afternoon po. And to award the certificate, allow me to read the citation first. In grateful recognition for invaluable contribution as resource speaker during the School Learning Action Cell entitled Writing and Utilizing Research in Teaching and Learning, given this 29th day of April 2024, this certificate of recognition is hereby given and presented to Mr. Ezekiel A. Manire. Maraming salamat po. Sir. Ayun po, salamat po ulit Sir Ezekiel. Ngayon naman po ay para naman po sa closing remarks po ng amin pong school head, si Doc Jennifer M. Ovestar. Good afternoon, everyone. Thank you for your cooperations, and most of you are naka-open yung camera. And also, 100% na ba ang ating attendance today? So thank you so much for bearing, even though we have changes in schedule, as well as changes in modality. So napaaga, naging 1:30 instead of 3 p.m. Kasi nasa activity design natin ay 3 p.m. and supposedly it's tomorrow, kaya lamang ay meron kaming face-to-face activity sa division office with digitalization naman ng records. So hopefully this would be the start of a more progressive attempt for you to finish your research proposal. So as you all know, we are trying our best. Diba sabi ko, at least makaisa, one of one is still 100% for newbies or beginners, but then as I count, parang ating proposal naman ay nasa 5 na, and then may mga hinihintay tayo na makomplete yung paper, at meron pa po tayong mga nakasalang
na babalik para sa certification naman. So, hopefully, yung ating mga inassign ko na task sa inyo, utang na loob, malapit na ang May, ay smooth sailing pa rin. Extra effort lang. Kung may question, don't forget to ask or walang mahihiya na magtanong kasi if you're exerting effort, everything will be appreciated. Ano po? Consistency is the key. So, yan na, simulan na ito ang aking pangarap para sa inyong lahat. Magkaroon kayo ng completed action research. Ano po? Di ba yun naman yung sinabi natin? Kahit mahirap, para sa beginners, tayo ay magiging co-authors muna. Tapos pag gamay na, kaya niyo nang mag-solo, then I would be happy if you could produce a solo paper research study. So habang tayo ay nagagamay pa ng mga proseso dahil alam ko yung iba bago to sa inyo, co-authorship, kayo mga magkaka-grade level ay pwedeng magtulungan. That's why meron tayong mga proposal na composed of 2 to 3 to 4 members na may pare-parehas naman kayo na goal. Ano po? So, aside from the research, yung intervention materials natin, utang na loob, isa rin ito sa mga pangarap ko para sa ating paaralan. Though we don't have enough resources, hindi natin kaya magpatayo ng building, hindi natin kayang ng MOOE natin yung mga physical facilities dahil meron lang tayong maliit na space sa paaralan. But then, I want to strengthen the curriculum. Dahil yun, sa inyo yun magmumula. Ano po? So, wala siyang masyadong puhunan. Yung effort nyo lang, yung energy, enthusiasm, the improvement of the teaching and learning in our humble school. So that would be our first priority and that would be for our learning. So hopefully this would be the beginning. Strengthen din natin ang learning resource aside from research and others na hindi pa natin nasisimulan. So hopefully mag-ignite ito ng inyong curiosity and kagalingan pa. So with that, thank you so much for your participation. And I'm happy for our speaker's expertise. Thank you so much, Sir Manire. Okay, maganda ang mga share mo sa mga guro at na-recap sila ng mga kailangan nilang malaman para sa paggawa ng kanilang mga research studies. So, once again, thank you so much, everyone.